Ating pag-uusapan sa videong ito itong pagkatalo ng ating koponan Team Alas, yung men's and women's team natin kontra sa Korea at sa Thailand. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa issue ng ating bansa at issue ng ating lipunan. So kahapon is pareho pong nabigo ang ating koponan Team Alas, yung men's and women's team natin. And doon sa ating previous video is ating napag-usapan yung mga dahilan kung bakit natalo yung ating women's team in 5 sets. And atin ngang nabanggit doon na yung main reason talaga kung bakit natalo yung ating women's team is dahil hindi binabad yung ating mga main players, especially itong ating setter na si Gia Morado, si Sisi at si Lauri, at yun din naman ang nakikita ng ating mga netizen. But sinabi nga din natin doon na hindi naman big deal yung naging laro natin kontra sa Korea kasi ano naman yun, parang practice lang, parang exhibition lang. But kasi ni-live siya kung kaya sobrang dami nang nag-react bakit natalo pa ng team na nasa pang 700 yung ating national team Alas. Kasi yung Daegu Club is nasa nasa pang 700 plus yung ranking nila. Compared mo naman dito sa ating team Alas, nasa pang 50 plus lang sa world ranking. So sobrang dami nang nag-react kung bakit natalo yung ating team. So obviously yun ay isang friendly match lang at hindi naman big deal yun. Kumbaga dumayo lang yung ating team doon sa South Korea para mapag-aralan din yung tipo ng laro nila kasi hindi lang pwedeng pampinas yung laro ng ating koponan. Now dito naman tayo sa ating men's team kasi natalo din po at nabigo rin po ang ating team. Sa loob ng 4 sets is natalo ng Team Thailand yung ating Team Alas sa men's. And doon sa nakarang araw is naipanalo naman ng Pilipinas yung yung laro kontra Indonesia sa loob ng 4 sets. Kasi ating napag-alaman na hindi rin pala naglaro doon yung mga main players ng Indonesia, yung mga matatangkad nila na players kasi merong liga doon sa kanilang sa kanilang bansa. So yung ibang mga players lang ang naipadala dito na maglaro sa AVC Cup at naipanalo nga natin yung ating laro. But dito din naman sa laro natin kontra Indonesia is hindi din naman naglaro itong ating main player na si Baguna. So parang parang patas lang din yung naging match kontra sa Indonesia. But after nun is nakalaban natin kasi pinag-aagawan ngayong 9 to 12 place and as of now as we speak is nasa pang 10th place yung Pilipinas. Malayo doon sa narating ng women's team natin na nagka-bronze medalist pa nga doon sa AVC Cup nung nakarang linggo. But dito sa men's team is nasa pang 10th place tayo. Nasa pang 9th sana yun kung natalo natin yung Thailand, but unfortunately natalo yung ating team kung kaya nalaglag tayo dito sa 10th place na lang. Okay, so ano ba yung mga pagkukulang dito sa ating men's team? Bakit kasi sobrang dami rin nang nag-react at sobrang daming nang hinayang din dito kasi sa tingin ko naman kayang-kaya naman nating talagang talunin itong Team Thailand, especially na wala din yung kanilang mga main players. At same din dito sa nakikita ko sa women's team. And actually hindi ko nga tinapos yung laro dito sa women's team kasi doon sa first set is alam ko na mananalo yung ating Team Alas Pilipinas sa women's, but doon sa hindi ko nga akalain na aabot pa ng 5th set kasi ang sinasabi doon ng mga tao is hindi daw binabad itong si Gia. Instead is nilagay itong si Coronel na kung saan is baguhan kasi gustong i-expose din ng coach na itong si De Brito is gusto niyang i-expose rin itong si Coronel sa pagiging consistent na setter kasi hindi naman forever na si Gia lang. So dito sa men's team naman is nakikita ko talaga na pagkukulang dito is yung system especially dito sa coach kasi marami nga ang nagsasabi na itong coach is wala namang napatunayan at yun din ang ating personal na opinion na wala namang napatunayan itong coach bakit nandyan pa siya sa humahawak ng ating national team. Yes, galing ito sa powerhouse na bansa itong Brazil kasi undoubtedly is magagaling naman talaga ang mga Brazilian, but hindi naman ibig sabihin na kung ikaw ay isang magaling na player is isa ka ring magaling na coach. Magkaiba po yun ang standard. So itong coach na humawak sa ating men's team is isang Brazilian and
nakikita naman natin na wala naman siyang napatunayan na na team na kung saan is nag-improve, especially itong sa Ateneo. Meron din siyang mga hinawakan na iba't ibang team, even at yung ating national team last year. Hindi naman natin nakitaan na talagang nag-improve or naipanalo. Mas mabuti pa nga itong si Coach Dante kasi 4 years ago is naipanalo natin yung Team Thailand, knowing na nandun din yung mga main players ng Team Thailand, itong men's team nila. So andun yun 4 years ago at naipanalo natin in 5 sets. Kasi patas lang din ang laro nun, andun din yung mga main players ng Pilipinas, itong si Bagunas, at andun din yung mga main players ng Team Thailand. Pero naipanalo natin yun with the lead of Coach Dante. So yun na lang dapat ang i-focus ng ating bansa. Hindi tayo papalit-palit ng coach at hindi tayo papalit-palit ng players kasi lagi nating sinasabi dito na yun na din ang naging technique ng ibang bansa kung bakit umuusbong yung kanilang national team sa volleyball. Hindi sila papalit-palit ng coach at hindi sila papalit-palit ng players kasi paano mo mapag-aralan yung laro ng iyong mga team members kung papalit-palit kayo ng players. So yun po ang doon, isa sa mga diskarte sana. But ngayon is iba na naman ang ating mga players. Iba is baguhan sa UAP and yung coach din natin is bago at yung span ng training is sobrang mabilisan lang. Okay, kumbaga dinampot lang training so lumaban ka agad. Hindi po dapat ganun, dapat umaabot po yan ng ilang mga taon. Just like itong mga malalakas na koponan sa VNL at yung mga naglalaro din sa Olympics. So factor din talaga po yung coach at itong kulang din kasi tayo sa depensa and yung errors ni Umandal kasi marami rin ang nagsasabi at yung comment ng mga netizen na sana is i-out na lang itong si Umandal bilang main player, ipalit itong sila Almendras kasi itong kakagaling ng UAP and itong si Umandal is sobrang nakakapuntos nga siya pero nababawi doon sa mga error na nakukomment niya, especially dito sa jump serve niya. So kung hindi naman nag-ace itong si Umandal, bakit pa gina-jump serve? Dapat sine-safe serve na lang ni Umandal. So yun ang isa sa mga factor, yung errors at yung bilis. Kaya nga lagi natin sinasabi dito na kung saan is kaya naman sana nating talunin itong mga powerhouse team nito dito sa Southeast Asia kung merong bilis. Sana listo, isa rin kasi yun sa mga pinaka-importanting factor sa paglalaro dito sa volleyball. And nakikita nga natin dito sa Japan, sinasabi natin doon sa ating mga previous video na itong Japan is hindi naman malalaki yung build up ng kanilang katawan pero nadadaan nila sa bilis. Natatalo lang sila doon sa mga sa mga team na mabilis na, malakas pumalo at matatangkad din. So difference na po yun when it comes to matatangkad na, mabibilis pa at malalakas pumalo. So natatalo itong Japan, but meron rin namang mga panalo yung mga Japan doon sa mga matatangkad na team. Okay, so kasi nga nadadaan la sa bilis at yun ang kulang. I think dito sa team ng Pilipinas is kulang tayo sa bilis. So yun dapat ang pag-aralan ng ating koponan. But other than that is wala naman tayong masyadong nakikita pa na factor talaga kasi napag-usapan na natin doon sa ating previous video yung ilang mga factor at reason para mapa-improve natin yung so panoorin nyo na lang, mapa-improve yung ating national team kasi sayang mayroon namang mga potentials itong mga new players, especially itong kakagaling lang UAP, itong sila Disquitado, mga galing yan, and itong sila Almendras. Okay, so dapat dito na lang mag-focus yung ating team at wag na papalit-palit ng players at i-add na lang itong si Bagunas kasi itong si Bagunas isubok na kahit sa ibang mga bansa. So mga kapolitika, yun lamang ang ating short reaction dito sa nangyaring pagkabigo ng ating dalawang team, itong men's and women's team natin dito sa laban kontra Thailand at sa South Korea. Kayo, ano pa ang inyong masasabi or opinion na kakulangan dito sa ating team, bakit laging natatalo? So yun lamang at please comment down below. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.